Yung Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. Tandaan mo ako ang batas! Yo, welcome sa isa na namang episode ng Pasiyan ng Bawat Horado. Ako ang batas, yo. Shit. Parang matagal-tagal ko tong hindi ginawa. Hindi naman matagal-tagal, pero nasanay kasi ako na araw-araw ako halos nagre-review lately. Pero bumalik na ako sa realidad, balik trabaho. So hindi ako nakapag-review ng mga isang linggo mahigit ata. Eto na ulit, sisimulan ko na. Weekend ngayon dito, so papaamat ako. Nag-overtime kami, so imbis na wala akong pasok ngayon, pumasok ako. So ito, puta, enjoying ko. Papaamat ako, manonood ako. Sana enjoy tong battle. Fruz at Kilan, alam natin na makulit tong dalawa, kanya sana ma-entertain ako. Iinom din ako dahil puking ina. At bago ko simulan, pare, sasagot muna ako ng ilang mga comments dahil trip ko, di ba? So simulan na natin, pare. Una si Benjamin De La Cruz, kay Lawi 2624. Sabi niya, title ba ng kanta sa intro, Lagi Lang Sabog? Ano ba title nun? Fuck, hindi ako sigurado ko ng title nun, pero ang artist nun si Bulldog, Bullddog. Oh puta, Snoop Dio, pinsan ni Snoop Dogg yun. Si Bulldog. Ano siya, Pinoy na based dito sa Toronto. Ka-city ko siya. At nakakasama, isa sa mga mas nakakasama ko sa eksena ng hip-hop dito ng mga Pinoy. So si Bulldog. Di ko sure kung anong title ng kanta niya, pero definitely strain ng kung ano mang damo yun. Lahat ng titles niya puro strain, iba't ibang strain. So checkin nyo na lang yung channel niya, Bulldog, Bulldog. Spatan nyo. Marami rin siyang kanta eh. So yun ang sagot doon. Sunod si Jeffrey Lucena, 12 volts. Puta, 12 volts siya, no? Batas na sa akin ang number 69, anting-anting yo. So salamat sa iyo, pare. At ang ganda na nakuha mo numero. Napaka-immature na pag-uusapan natin, pero okay pa rin yun. Solid, salamat sa pag-score. Salamat sa suporta yo. Mas astig ka dahil suot mo yan. Ano pa? Sabi ni Anoxer 00, sakto upload mo, boss, tamang smoke ako. Yeah, ako rin. Pero hindi ako mamaya pagkatapos ko manood, sisindi ako sa labas. Sa ngayon vape lang para hindi skandaloso. Ito pa si Arnold Caso 6035. Kahit may 1 ka sa pangalan, di ka makakaisa. May puntos, hahaha. Iba yung boto pagka pricing, boss, ah. So parang ang ini-imply niya may favoritism, no, na parang dahil si Krega. Una-una, kung sakaling ganun, anong pake mo, di ba? Pangalawa, pare, sabihin ko sa'yo totoo, mukha ba may pake ako kung manalo si Krega o hindi? Wala akong pake, pare. Tangina naman.
easy lang kayo, yo. Huwag niyo masyado seryosohin lahat ng bagay, di ba? So, ayun. Sabi ni si Daniel Rapas 2240, kayang-kayo pa bumatel, Sir Batas, ikaw pa. Nakuha ngang balik ni EJ dito sa Pinas, ikaw pa. Alam ko yun, pare. Alam kong kaya ko. Kaya ko sumabay. Kaya ko pa rin. I'm sure kapag gusto kong bumatel, ililipad ako ng flip top. Naniniwala ako doon. Although ayokong mag-feeling na gagawin sa akin ng flip top yun. 'Di ba? Parang wala lang. Ayokong, kumbaga hindi namin pinag-uusapan. Malayo pa yan sa utak ko dahil unang-una ang dami ko pa lang unahin. Marami akong mga inuuna dito sa, kumbaga nagdesisyon kaming mag-migrate. So, iba kagad yung priorities dahil sa desisyon na yun. Yeah, so, yun. At hindi ko talaga hinahanap bumatel, pare. Para lang alam nyo. Pwede ako bumatel dito sa Hiraya kung gugustuhin ko lang pagkalawang. Alam mo yun, parang kung gusto ko lang makaramdam. Kumbaga sa mundo nating mga lalaki, matagal kang walang aksyon, punta ka sa kung saan na, punta ka Starfleet para doon. Pwede naman eh. Yeah, para lang makaraos. Pero hindi ko siya trip, pare. So, yun lang. Salamat na kumbaga merong mga tao na hinahangad na bumatel ako ulit. Na-appreciate ko yun, pero yun lang. Kumbaga parang marami akong kailangan talaga mas unahin. At doon nagtatapos ang question and answer. Salamat sa lahat na nanood. Kita-kits sa susunod. At peace at pagmamahal lagi, yo. Peace. Dahil ako lang. Game na. Whip cups, yo. Whip cups. Gusto ko lang din mag-shout out sa ilang mga tropa ko na nakausap ko lately. Nakaka-telebabad ko. Unang-una si Mav. Siya nanonood siya nito lang ng regular, kaya shoutout sa'yo, Mav. What's up, yo? Tangin na. Chill ka lang dyan. So pa si Johnny Boy, John Rod, what's up, yo? Ewan ko kung nanonood siya nito. Hindi, kumbaga sa buong pagsasama namin, hindi siya masyado interested sa battle rap. Kumbaga tropa ko siya sa pagka-metal. Ganon. Pero ano naman, medyo updated siya. So, kung umabot sa ito, Johnny Boy, tangin na ka. Sa pambabatiin ko si Eric. Si Eric medyo updated din. Nagtanong siya ng mga nakikita niya sa feed niyang mga kabaduyan ng chismis ng Pinoy battle rap scene. Alam na ni Eric yun. Alam na. So, ewan ko nanonood siya nito. Pero what's up, Eric? Isa pa si Tangke. Malamang hindi rin nanonood ito, pero kung umabot sa ito, Tangke, tangin na. Sarap. Babiyahe ka ng Baguio ngayon, yo. So, yeah. Tas isa pa si Johan. Nakausap ko yan months ago. Ngayon, lately, hindi kami nakapag-usap, pero never ko siya nabigyan ng shoutout dito. So, kung umabot sa ito, Johan, what's up, yo? Easy lang sa inom.
sobrang sarap sa pakiramdam na makasama ako dito sa Second Sight 15 at sobrang wild na mga battle syempre. Ganun pa rin, as usual, kinakabahan pa rin. Hindi naman nawawala yon, pero yun, sa buhay to, kaya asahan yung totodo tayo ngayon. Halos similar kami ng style ni Frost, multi-joke. Tingin ko, entertaining tong laban namin at more on comedy talaga tatakbo tong laban namin eh. Kilala naman si Kilan na up and coming siya. Parang yung yung mukha niya parang hindi tatablan ng latigo eh. Parang kailangan sugatan muna. Magaling siya sa rhyming at ayun, meticuloso din siya. Okay naman, na-appreciate ko naman yung style niya, kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano yung ginagawa niya. Pero yun, para sa akin, masyadong parang plain pa eh. Parang hindi pa siya upgraded masyado. Sobrang dami ko na rin naisip na pang-battle angulo para sa kanya, no? Hindi naman ako ganun ka nahirapan. May ganung style na rin naman ako na nakalaban katulad sa kanya. Para sa akin, kahit sino sigurong maging first round ko sa isa buhay, talagang kailangan ko talagang gawin yung dapat kong gawin eh. Yun. At tingin ko naman, magagawa ko naman siya. Frus, galingan mo. Yari ka sa akin mamaya sa stage. Yeah! Yun, Kilan, poki nang inang mukha mo, gago, katakpa mo na ng kortina yan, pre. Flip top 715, day 2. Pangalawa laban na araw natin. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng sport ng live. Sumatang tunay live at online. Lalo na ngayon, araw ng linggo. Pero samahan niyo pa rin tayo dito. Flip top magigay para sa parating natin laban. Ang shoutout sa 7-4, pinag-aaralan ko yung design nyo, ang kulit eh. Kasi imbis na yung number na 7 and 4 ang ginamit nyo yung S and F eh. Kakaiba yung ano. So, shoutout sa inyo na ganun yung pag-iisip nyo. Parang, ang ang punks, no? Na tanginan nyo, hindi numero dahil, porque numero kami, hindi yun ang gagawin namin logo. So, astig lang, astig. Shoutout sa lahat ng mga represent ko ng real jokes tayo ngayon sa Crown Manila. Flip top beer. Tikman nyo yan. Siyempre, sana ma-distribute natin yan this year. Mga bagong represent ko, ang makikita nyo. 7-4, available dyan sa likod. Available din online. Mga bagong disenyo. Silipin nyo rin mga ibang disenyo nila. Ulang Panhenge, Black Manila, Linya, Hypebeat, branded. Silipin nyo yung bagong tindahan ng branded sa Cubao. At sa kanan ko, Muntinlupa City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Kilan. Tiis pa nga ako, mararating din natin mabilis ang dako. Kung sasabihin, naghihinagpis malabo. Dahil sa musika kami pinabigis palalo. Shoutout kay Kilan. Sukat represent, yo. Tangina, sukat. Ano ko rin yan? Siyempre. Baluarte ko rin yan. Pala, siyempre, shoutout Real Jokes sa Dosinyo, Black Manila, Kuya Sherwin, Linya kay Sir Ali, Kilons Clothing, Distinctive, kay Madam Alex Ladas, Strain Clothing, Pinoy Boulevard, Balagbagan sa Taiwan, Madam Merlin Xiao, Tabinlawa, sa pinakamamahal kong asawa at sa baby namin, yun lang. Pagbigay na naman, pupuntang na. Sa kaliwa naman, galing magpinakon at Rizal, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Fruit. Tamagan na mo matamaan sa mga tira mo mahina. Di ba papatila-tila ko larap ka pa. 100% mauna ako makapresto bago ka pa makabuelo. Isa na akong alamat. This is F to the R to the motherfucking double O to the motherfucking Z. Kapag ikaw ay kinumpara sa akin, weak. Alam mo naman na you don't wanna fuck with me. Zerology, The Greenhouse, Crazy Family, Bad Boys, Matic Tattoo, yun na. Shoutout sa Nandita na 7-4. Shoutout sa Greenhouse. Nanalo ng coin toss. Si Fruit, pinili niya mauna. Ikaw, minuto dapat. 5 pa rin ang murado natin para sa isang 2026. Pakinggan natin. Unang balat sa 15. Fruit. Yeah. Frus sa kalam! High dosage, yeah! Todo kong umednis. Una pa lang, I already. WON, bitch! Kung yan lang ang humahadlang, oo, sureball petics. At sa taglay mong itsura, tsak na paslight mong hindot ka, homo lusonensis. Isa buhay, game! Kilan
Labores, isang Tolonges, may tigang na log bets. First line pa lang. Sa tour na ay kulang ang kumbiyansa kung yan lang yung dala mo para tong ng isda sa gitna ng forest. This piece of shit, walang progress. Istilong weak, wakat hopeless. Napaka-cringe na kada skin niya, sadyang rich ang bawat linya, walang wisdom ang concepts. At di ba sa hip-hop, ang flip-top ay tila nga Islam ng contest? O pues, Vince Carteran na muna kita bago ka, Jan Amores! Bakit Jan Amores? Chansang tinataglay niya ay nasa pinaka-lowest, tanga it's not the right time, parang sira na Rolex. Tangina, please lang, I don't care. Maski mas trip ka ng audience kasi nga Kilan Labores, mukha kang wet na puwet ng kwer ng beach ng Mayores. Tanginang kulit eh. Pero siksik kagad yung scheme na ginagawa ni Fruz eh. Mahaba-haba na siya. Yung pa rin yung rhyme niya eh, no? Nilalaro lang niya yung mga internals eh. Pero tangina, yung pa rin yung rhyme niya. Di pa tapos, bes. Kay di tatagos, next time, try mo na lang. Sabi nila, nagmumulti ka din. Ano naman? Tang inayang multi mo men, sa'yo na yan! Sa katulad kong multikuloso, gulpimatic to. Hampas lupa mong multi pang bobo, yung diskarte mo. Lamog, tsakang ulit bang ito, ang iyong aabutin pangit bro, talagang mamalitin ko lang yung multi mo. Pwe! Tawagin mo akong multipatiko. Real talk, may galit siya sa langit at kay Lord. Ang lagi niyang tanong, bakit daw ganto bibig niya? Siguro yung Lord na kilala mo at Lord ni Alvin Aragon, isa. Yun ang tanging rason ba't di na to nagsisimba para tong ewan. May tsura ka naman para kang Norwegian, may pagka-okay lang. Wala tong kwenta na random caveman. Ano to, enigma? Level 1 practice? Di naman to relevant, promise. Isa lang tong peking rap artist. Kamusta naman? Yung mama mong may lecheng arthritis na tinatadyakan. Lecheng arthritis ang puta. Nung papa mong may elephant chassis. Elephant chassis. Hoy, gentleman nyakis. Jabel. Gentleman yakis. Run fast, bitch. Pagkat sa aking veteran tactics, I already catch several bodies. Round 1 pa lang, ramdam nyo nang he's feeling anxious, Diyos ko. Lagay mo sadyang delikado, di lang to basta preparado. Disiplinadong frusto. 2 minutes. Tanggalin nyo. Pero shoutout kay Fruz, no? Pinakita niya, kumbaga, yung mga huli ko na pero the battle siya, hindi siya ganito kaseryoso sa tingin ko eh. Ngayon, nakita nyo na talagang, siguro yun di sinabi ni Kila, no? Mitikuloso si Fruz. Dito kita naman sa rhymes eh. Tsaka yung kumbaga one-liner na nagwa-one-liner siya eh, na puno ng rhyming pa rin eh. Tapos basta ang kulit eh, ang kulit ng kung paano niya
kung paano nyo nararhyme yung mga bagay-bagay na may sense ng ganun eh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points kay Fruz ng first round niya. Solid. Pero nilista ko lang naman yung mga rhyme yung mga nasa dulo. Pero, yung buong line na yun, solid eh. Solid yung internals eh, di ba? So, just for the sake, kumbaga ako naman, hindi naman official na panalo o talo sa libro ko kung sino dyan eh. Pero, hindi ko na inano yung mga internals nun. Pero sunod-sunod lang minsan yung mga lines na may puntos. Tigang na log bits, kagaya nun, di ba? Kung isipin mo parang mababaw lang naman eh. Anong sense nun? Pero kung paano yung kinonstruct yung line, kasama yung mga rhyme, tapos papunta doon, astig sa akin yung mga ganun niya. Sa gitna ng forest, sira na Rolex, mali ng oras, parang mali pa yung oras, ewan ko, ganyan. Bitch ng Mayores, 'di ba? Ilan 'yun eh. Lord ni Alvin Aragon ni isa. Ayun, iba na yung ano niya. Nag-ibang scheme na siya dyan. Tapos yung Lecheng Arthritis, Elephant Chassis, Gentlemaniakis. Yung Gentlemaniakis, parang sundot yun pagkatas ng punchline eh. Pero pinuntosan ko pa rin. Ang ganda lang nung... Ako, trip ko yung mga ganong placement. Kumbaga sa pinaka-basic na explanation, yung fifth line na, yung first half ng fifth line, susundutan mo pa. Round 1 ni Fruz 8. Round 1 ni Kilans, pata natin. Tangina, yung nanay ko daw may arthritis. Nax din. Yung nanay mo nga may TV pero social, flat screen. Tanginang yan. Tanginan to, sa mga battle desidido, kalbo ang puta, mukha kang tupak na Pilipino. Di mo ko kaya sindakin, kaya dapat alam mo, kahit may yabang pa yan may tapang naman to. Dito sa Muntinlupa, malulumpo yan, tanga, bawal manakbo. Gagawin ko sa'yo, di mo magugustuhan. Pakambyanan mo! Game! Kalaban ko si Petty Wap. Ako'y sinetap, mga brad. Di pa ako marunong mag-nen, boss. Bakit kamera ang tagad? Anong pagyayabang mo? Mahaba rhyme scheme? Lugi ba ako dyan, Pwes kain sa akin na parang bagong ahit na pusi na kinalbo. Laka na magagawa kaya pa ito ay bumirang na takbo. Tangin na pinakitaan ng batatanga. Wala ka pa naman kahit na magtawag na santo. Magmaganto. Talaga palagbag na makakalampag. Pag ako palag to. Sa kalabasahang tatatapakan. Tumagsampa sa pukoy ng inanto. Tagal mo ng bata. Rapper ang bata. Mumulti lang alam mo. Ikaw unbeatable. Tanga ka ng bobo. Pagyayabang yung multi ng 9 syllables, wala namang punto. Kumbaga sa basketball, panay ka ng dribble. Gagi, walang boka. Nakita ko to kanina, gumaganto-ganto kahit walang bola. Sobrang hina mo. Yung ginawa na unang scheme ni Kilan, yung tatatakbo, parang ganyan. Multi lang alam mo, doon nagtapos, di ba? Pero, parang sinaswag lang niya nilalagyan lang niya ng ibang delivery yung salita. Kunwari yung takbo, niladagdagan lang niya ng ganun na astig yung style, pero kung tutuusin, parang dribble lang din yun. Di ba? Naalala ko, ang isang parang perpektong halimbawa niyan nung 90s yung Das Effects, isa sa mga trip kong band na trip kong hip-hop na duo, no? Kumbaga parang sila yung ganun dati. Maraming may ayaw. Pero dahil sa ganun, parang kumbaga parang sa Criss Cross, wiggle, diba? Alam mo yun, yung ganung naglalaro lang ng ganung salita. So, nakakuha sila ng ganung hate dahil sa ganun.
Pero ako trip ko yung music nila. Trip ko yung style nila yun. Kumbaga parang parte ng flavor yun eh. Parte ng swag nila yun eh. Di ba? Pero kaya ko lang na parang na sinasabi to ngayon. Dahil kung tutuusin, wala lang din pinagkaiba yun sa dribbling. Na pinupunto niya kay Fruz na sa rhyming. Ganon din yun, yung flow, no? Na chinachop mo lang yung first syllable, inuulit-ulit mo lang yung first syllable ng salita. Yun. Tapos, multi lang alam mo. Parang, kung tutuusin din, ang ganda sana nung punto, pero kung mas binigyan mo ng punchline yun, mas maglaland eh, di ba? So, yun lang. Na ano ko lang dahil sa dribbling na sinasabi niya ngayon. Tangina, parang depensa lang ni Lola. Anong ginagawa? Anong ginagawa mo dito? Di ba nagbebenta ka ng droga? Tapos yung pumahan pa, di maintindihan. Minsan nakadurag. Minsan may panyo sa ganito, parang tupak. Yan na nakikita ko dyan all day. Yung gender niya sa resume, half gangster, half reggae. Pati po mo, titira-tirahin ko. Ngayon sa akin, inabot ka. Suot na last event na 6 packet. Tangina, isa bulsa. Pero si Bruce, respetado to sa lugar nila. Kasi hindi pabaya. Isang ganito lang, susundin agad siya ng mga alalay niyang 15 pababa. Pag may pumasok sa lugar niyo, babanatan. Talagang ang tapang repa. Gangsay nila, ganito, oh, para nagpaplangketa. At napanood ko yung music video mo. Sabi niyo, subukan bumangga sa aking kaaiba balandra. Huwag kang paharang-harang, kontrolado ko kalsada. Sabay sigaw ng, that's gangsta. Putang ina mo, gantong logo, that's gangsta. Halatang may lahing bobo ka nga. Hindi ito that's gangsta, gago, rock and roll to, tanga. Anong kala mo sa linya mo na yon? Ang lupet. Alam mo ba na hip-hop at metal, pag-aawain mo ulit? Kakaiba ka din mag-isip. Hanip din po, sir. Kontrolado niya daw yung kalsada, boss. Puta, trafficin po ako, sir. Yan, ang ganda yung line na yun. Kaya kung puro ng panlalait, umayos ka nga, bro. Tatawagin mo akong pangit, parehas lang tayo. Nung bininyagan ka, gamit sa yung tubig, krudo. Sayang, ginawang setup yun. Ang ganda sana ng punchline. Kinang inagago, ngayon lang ako nakakita ng binarnisang tao. Sa akin palang taob ka na, oo, matutumba na to. Itong mga bobong mukhang dudong, mga mukong tanga to. Di ka uubrano, kahit magsumbong pa na ako, kaya tawagin mo na si Elvis, magtulong tayo. At ang laban mo last year, ang pangit. Tapos sinali mo ng isa buhay, tangina maling-malibos. Ang sarap mong paliguan sa katerba na pambuhos. Sa pakin at sampalin at sakalin dahil ang utos. Makapal pa yung mukha mo sa pader ng intramuros. Unang kita ko sa personal, ako'y napa-dame weight. Ang pangit na itsura, parang estatwa ni Dwayne Wade. Inang kulit eh. Hindi ka bagay sa main stage, galawan mo na pang play safe kasi mapabit o akapela. Di mo kaya sa Beyblade. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din. Bigay ko ng tie first round, no? Para silang solid naman talaga eh. Yeah. Kung live, siguro bibigay ko rin ng tie yun. Flat screen rebat. Tapos yung kahit walang bola, dribble, yun nga. Bebenta ka ng droga. Tapos yung plangketa. Gang sign. Traffic enforcer, kontrolado ang kalsada. Parehas lang tayo, yung sa pangit. Tapos yung mukha mas makapal pa sa pader ng Intramuros. Tsaka yung pangit, yung parang statwa ni Dwayne Wade. Yeah. Huwag na natin i-overthink. Bigyan natin ng tie sa sila.
Round 2 ni Cruz. Ba naman talaga. Yung round mo tsaka yung baba mo, magkasing haba. Tsaka tangina, kamukha ko daw si Petiwap. Tangina, ang bobo, literal. Tangina, ikaw nga eh. Kamukha mo si Marjeline Didal. Kamukha nga niya. O isang oli naman dyan. Yo! Shoutout kay Marjeline Didal. Nag-represent ng Pilipinas sa X Games kung di ako nagkakamali, no? Yeah, meron tayong ganun, no? So, astig. Pinanganak siya January 3, 2000. Talagang Putang ina, January 3, 2000. Puta. Naalala ko bigla yung salubong ng Y2K, no? Akala natin magugunaw yung mundo. Tangina. Naalala ko pa yon, nagka-countdown, nanonood kami ng TV habang salubong ng New Year, ba tawag doon? Medianoche, no? Kumbaga, syempre, dati pare, paputok eh. Napapaputok pa ba kami ng panahon na yan? Hindi ko sigurado na. Pero basta yun, medyo nakaabang kami sa TV, tapos chibog na sa dining table. Dahil hindi namin alam, parang syempre walang anong nangyayari pagdating ng year 2000, no? Magre-reset lahat. Tapos putang ina, pinanganak si Kilan ng January 3, 2000. Puki. Tang ina, no? Naalala ko pa yung isang kababata ko, si Joji. Pag ganyan yung New Year man o Christmas, pupuntay ng umaga sa bahay. Mark, makikitambay muna ako dito, papababa ako ng amat. Tag-inad to. Sub-G. easy hulaan. Sample? Hula ko! Sa pangit mong yan, ikay malamang hindi yumaman. So, Capricorn ka pala? Oo nga, no? Kasi anak ka ng Capre, corny ka pa. Alam nyo ba, yung mga Capricorn, pag tumatanda, dun gumagwapo at gumaganda. Patingin nga, pre. Bata pa to, ang pangit pa eh. Real talk! Masaya si Fruz, nakita yung kumonekta sa crowd eh. Ang kanyang pagkabata sadyang nakakaawa. Nabuhay siya mano-mano. Wala siyang nadama na pagmamahal sa kanyang mama't papa. Ha! Kulang sa arugato. Yun ang dahilan kung ba't siya tigang. Tipong okay lang magkabuni basta sulit ang bayad. Kaya rin nga siya nasanay mangangkin ng mga bagay na di kanya. Malalupin ang lakad. At nung siya'y nagbibinata, kalipin na nga ang layuning mahanap. Kanyang munting pangarap, makabuntis siya kagad. Well, congrats! Nanganak na GF mong naglihi sa cookies and cream. Cute sana yung bata, yun nga lang kutis sigbin. Ano ibig sabihin ng kutis sigbin? Balita nga sa ospital nung bigla daw magkabilangan. Yung kamay niya 3, tas yung paa 1 lang. At dahil bonakid ipapagatas nyo, lalaki siyang bonak. Na maya't maya may topak. Malamang nga siya'y di mag-glow up. Tapos yung first word niya, kokak. Reptilian na amphibian. Yan ay sadyang Hasselpar. Zodiac sign niya, di pangkaraniwan kasi ang dapat basehan, Damangyan kalendar. Mangyan kalendar.
Ito nga pala si Kilan. Tangina mo, kunwari ka lang halang. Tangina to ni Kilan. Mahilig ka mag-inaso, kamukha mo si Kabang. Yo! At please lang, just keep in mind na di siya magiging wise. Kasi ang bobo mo ay sos naman. Malamang nga lamang lang siya ng isang chromosome kay Boss Atan. Kunin niyo akong ninong para sa binyag mismo, siya ay todoong makonyatan na kung sasabihin mong sumusobra na ako, lolo mo nasobrahan. Yo! Lolo mo nasobrahan, Kilan, tang ina ka. Alam nyo ba, mahilig si Kilan sa mga balingkinitan? Isa lang ibig sabihin yan, bading si Kilan. Oh, baka magrebat ka na desperado ako kasi yung mga anggulo ko so dirty. Para ka palang nakipag-boxing sabay sabing, don't hurt me. Tarantado, sa pagiging maawain, I went cold turkey at tandaan mo, iba yung desperado sa no mercy. Gago, round 3 ko mas brutal. Tsak, mapopostpartum yung asawa mong cesarean. At bago matapos to, Sir Arik, kailan birthday ni Rapian? Time. Tang ina, no? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points kay Fruz. So, Margarine Didal, shoutout din sa kanya, no? Makabuntis siya kagad. Kutisig bin, di ko alam ibig sabihin nun. Tapos yung kokak. Tanginang frusto. Mangyan kalendar. Shoutout sa mga mangyan, yo. Alam ko, nabanggit ko na yun dito sa channel ko na ang pamilya ng nanay ko, kumbaga, ang magulang niya, bale, nagmula sa Paluan, Mindoro, no, sa Occidental. So, yeah. Tapos yung Konyatan, tsaka No Mercy. Solid, tantaran. Alam mo, nagseryoso si Fruz dito. Tingnan natin round 2 ni Kilan. Tanginan to. Dinamay pa yung asawa ko. Hudas kabay. Yung puki ng asawa mo, kulay atay. Tanginan to, nandamay pa ng kakasilang na sanggol. Tanginan na ito, gago. Palibasa, wala kang anak. Yung anak nyo, aso. Tanginan to, tapos first word niya daw, kokak. Yung pamangkin mo nga, yung first word, tupak. Shoutout kay Kilan, no? Niribat niya yung mga bagay na solid astig. Yo! Sa mga di nakakaalam, si Fruz ay 13 years na dito. At hanggang ngayon, patuloy pang nadaragdag. So, anong pakiramdam ng isang veteranong walang ambag? Puta, payag ka nun, veterano ka pero wala kang ambag. Pasensya na kung bigla ako nabulgara. Kumbaga, nagtrabaho ka lang pala pero wala kang napundara. Ano, naiinis ka na, gago? Kasi naluma ka na dito, tas sinusumbatan ka ng bago. Ako, 2 years pa lang dito, pero tignan mo naman na. Nag-viral ka agad dahil sa aking katangahan. Kaya kada may kita ako ng mga tao, yung naalala at di malimutan ng ilan. Kesa naman sa'yo, champion ng 2x2, pero di matandaan. Boss, tandaan mo ba champion to? Ang kulit din ng crowd reaction. Ooh. Gusto lang talaga ng drama. Ika nga ni Eric yung tropa kong sinoutout ko dito na nakakausap ko nga nung lately.
yung real talk daw, parang tangina yung real talk na yun, no? Ang dami ng parang masyado na siya naging lisensya, di ba? So, yeah. Hindi ko sinasabi real talk yung sinabi ni Kilan kay Fruz, pero ang kulit kasi ng mga tao sa reaction. Ooh. Ulol! Pero si Elvis doon, kanyang kasama. Si boss, pangiti-ngiti lang yan, pero hindi niya yan maalala. Balita ko, yung tropa mo si Elvis, nagbagong buhay na. May maayos na pamilya, hindi na tulad mo ang buhay binata. Ando na siya sa tamang landas, ikaw hanggang ngayon, tamang hinala. Nagpapalaganap na siya ng salita ng Diyos, at yan ang di mo maatim. Kasi si Elvis, pastor na, ikaw demonyo pa rin. Parang yun yung typical na tingin ng mga tao no? Parang yun yung dapat na route na ako, hindi naman sa tingin ko, hindi ibig sabihin na porque hindi yun yung ruta mo sa buhay. Di ba? Parang mali. Hindi lahat para doon. Hindi lahat para mag-anak. Hindi lahat para maging religyoso. Ganon. So, pero typical Pinoy na hirit. Pero mabait naman to si Cruz, kahit madalas siya mag-colty, kahit gangster pala simba, tawag na sa pare, OG. Nagdadasal pa yan, bago kumain, totoong nagbago na si Cruz. Nung nag-sign of the cross siya, di makapaniwala si Jesus. Mangiyak-ngiyak pa si Gago kasi napalapit daw siya kay Lord. Nagbabasa ng Bible bago matulog, tapos mananaginip siya ng bold. Pero seryoso, record na ito sa Liga 12-13. Tingin nyo, pambato na yan? Yung standing mo, parang enforcer at kamote sa daan, naghahabulan. Alam nyo, sabi ni Boss Enigma Machine, pag nilampaso ni Kilan si Cruz, tangina, di na ako magugulat. Kita mo na yung tiwala sa akin ng tao? Ano men? Pag nilampaso ko to, boss, di ka na magugulat? Ako din! Tangina, alam mo anong problema sa'yo? Unang-una, panay ka lang multi. Pangalawa, ayaw mo magbagong buhay. Pangatlo, ikaw lagi panalo sa tagu-taguan. Hindi ka nagpapakita ng bago, kaya yung mga tao wala nang tiwala sa iyo yan. Oo, lamang ka sa experience, pero yung ginagawa mo, kayang-kaya ko sabayan, anumang banatan. Wala kang pinagkaiba kay Bagsik kasi consistent ka nga, talunan ka naman. O bakit Bagsik, hindi yun totoo? Wala kang magagawa kung nadamay ka kasi diskarte ko to. Gusto ko lang sabihin, no, Royal Rumble, ang tanga ng strategy mo. Balik tayo. Ba't mo lagi pinagyayabang na ikaw ang Snoop Dogg ng Pinas? Payag kayo, eto, Snoop Dogg galing Pinas. Baka Snoop Dogg galing Temo. Si Snoop Dogg, hindi nagsashabu. Ha? Nagchuchoki yun, brother. May nalalaman ka pang ikaw si Snoop Dogg, samantalang yosi mo, camel. Pero seryoso, sinali ako ni boss ng isa buhay kasi nakitaan ng galing. Ikaw sinadya mo sumali kasi sa kampyonato, umaasa ka pa rin. Nauungusan kasi ng mga bago, kaya siya na-alarm at naning. Natatakot kang malaos kasi wala ka pang nakating. Agad dyan lang kayang dali ng estilo mo. Masakit man tanggapin, kaya wag mo masyado damdamin. Kaya tumugma ka na lang, total yun lang yung kaya mong gawin. Bigyan ko 3 points si Kilan. So second round nakuha ni Fruz, no? Yung wala kang napundar, tapos yung tamang landas, tamang hinala, tsaka yung di na magugulat si Arik, siya rin daw, yun. So, hindi, oo eh. Kay Fruz talaga yun eh. Tingin ko kahit live kay Fruz yung round na yun eh. Tingnan natin round 3. Ina sa matchup na to, ikaw ay malas chong. Nagbagong buhay na daw si Elvis. Paano ka naman nakakasiguro na tamang landas yun? Yun yung ano ko eh. 'Di ba? Ang ganda ng rebat ni Fruz eh. Di sumama ka na, putangin na mo pala eh. Yo!
aking teknik ay talagang mas lalong ginawang extreme. Kaya negative ka maka-advance, gago ikaw ang weakest link. Siya ay tila ba between malamang di na magningning. Kung si Apex may tuldok, kung si Kilan may gitling. Multisyllabic rhyming scheme is my fucking thing at sadyang morbid ang infection. Kakakilabot kapag inabot ka tsak sa morgue na diretso, wala lang hospitalization. Makakatanggap ng shots galing sa 40 caliber tong ordinary person, whether you like it or not, na tila COVID vaccination. Yung babakorting alligator, you got the most disgusting face, chong. Tong pussy, sa akin ma-expose. To'y parang obigay ni session. Obigay ni session, ikaw ay dapat nang kalusin. Kung ako iyong balak na talunin, putang ba't mo pag-asa pa mukha ka lang tanga, cause motherfucker you can't. Sa gubat, kamuntikan daw siyang paglamayan, sapagkat labis tong maebas. Mas pogi daw siya sa kalaban. Tanga ang pangit ko parehas. Estilo daw ni Castillo, 90% sigaw. Ha? Pang taga Mountain yung pronunciation. Mukhang betlog, you are dead wrong. Anong 90%? Bobo, 94 cents yun. Ang to, di sanay mag-English. Tsaka ang nagapi mo na Castillo bulok, kaya wag ka dito magpabibo bagitong supot. Kung paangasan lang rin, putya parang hinambing nyo ang gangstang astig sa imong lubot. Ang galing. Repin niya tabing lawa, pero dance niya alintanang masama siyang halimbawa. Kasi sa halip na mangisda siya, tangina mas trip niya mangestapa. Kaya sa lugar nyo, nakakubli man o nakausli, unwanted ka, parang kuntil lang. Agwat natin, malayo, tila, taga-Munti at taga-New Zealand. Usapang multihan, wag ako, tanga mo, kaya ko walang uwian. Kada spit ay matik na classic, malakundiman. Ang ina, kinokombohan siya ni Fruz. So you better bow down, lil homie. Kay gumalang sa real OG. Baka basagin ko yung mukha mong hugis box na parang Milwaukee. Box? Milwaukee? Nice, I'm sorry. Tila stand-up comedian tong may malupit na joke pero di ko na-gets ka agad. Oo, late reaction sapagkat akin ang huling halakhak. Solid. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. So, ayon sa point system ko, parang ito yung may pinakamalakas niyang round, no? Pinakamarami na puntos. No, hindi ko tanggalin na natin yung pinakamalakas. Pinakamaraming puntos. O, yun. Kasi pinakamalakas ako yun. Tamang landas yun, Rebat. Galing nun. Medyo yun yung punto ko kanina. No, na-explain ko rin. So, COVID vaccination, whether you like it or not. Tapos yung exposed tong pussy, parang obigay ni session. Pangit nyo parehas. Tapos yung imong lubot, parang wordplay rin sa emo. Sa emo, di ba? Tapos yung Mang Estapa. Tas New Zealand. Ano pa ba? Walang uwian pagdating sa rhyming. No? Yan, trip ko yan. Kundiman, classic. Tas yung delayed reaction dahil huling halakhak. Sa kanya huling halakhak. Solid yun. Solid na round kay Fruz. Tingnan natin round 3 ni Kilan. Curious din ako kung paano manalo si Kilan dito dahil alam ko siya yung naka-advance. Pero tingnan natin. Hindi na mag-rebat. Ulol! Kung ano-ano na lang sinasabi mo, halatang panay ka lang kuda. Tanginan, lupit mag-spit. Ano na vlog wage mo, duha?
Nung nakaka-ang birthday niya, nagpa-birthday bash siya. Iba ka, ang galing. Kaso tapos na birthday mo, hanggang ngayon, binabash ka pa rin. Paano? 2 beses nag-judge sa langit lupa itong aking kakaibal. Pero wala ka sa akin, tol. Ako 1 beses lang, pero viral. Yung kalagayan mo, pahirap ng pahirap. Sa akin, padali ng padali. Yung basher ko, paunti ng paunti. Sa'yo, padami ng padami. Taas nga kamay ng mga basher ni Pus dito. Putang ina, nahihiya mag-angat. Eh, yung mga basher ko, ayun o, putang ina, ano, kamag-anak mo lahat? Pero malas mo dahil sa laban natin, ikaw ang nakastigo. Sa lahat ng veterano, ikaw ang pinakamayuwak na stilo. Tsaka magkaiba tayo ng taste. Yung sa'yo ang pangit, iho. Yung goat mo, si Looney. Goat ko, si Castillo. Si Castillo, nakita ko sa feed ko, puta, 22-0 pala sa Iloilo yun. Lakas, no? Tangina. Shoutout kay Castillo na nakasama namin na ilang beses yan sa Iloilo, no? Isa yan sa mga umaasikaso sa amin doon. So, solid. Salamat sa hospitality. Castillo. Sana ayos ka lang dyan, yo. Pero maaiba, napanood ko yung podcast mo kay Shernan na. Mahilig daw siya sa lobotomy, astronomy, biology, numerology, astrology, at negogy. All about science. Pag tinanong nyo, masasagot niya. Talagang pakabangis. Tinanong ko, ano scientific name naman sana? Sumagot na mabilis. Aratilis. Putang ina mo. Nagpapanggap ka lang pala, ayos din. Tinanong ko pa yan, ano scientific name na Mangustin? Sabi nyo, yung kapitbahay namin yun, si Mangustin. Motus. Pre, kinornihan ko lang talaga yan. At sa mga di nakakaalam, magaling din tumanghula ng birthday ng ibang tao. Hanip ka, G. Paano hindi mahulaan yung birthday? Hinihingan mo ng valid ID. Tanginan to. Marunong ka ba talaga manghula? Panay ka lang kakupalan. Nung kumatok ako sa kanila, sabi niya, sino yan? O, ba't di mo nahulaan? Umaasa sa prediction, tas gusto paniwalaan ng mga tao, pinagkakakitaan, panlilin lang, ginagawa mo panggagago. Kaso malas mo, prediction mo sa akin ay hindi sumakto. Kasi kung panay hula ka lang, ibig sabihin, hindi ka sigurado. Kaya di mo ko mababata, di ka tulad mo na bugoy. Kahit ako pa iyo mamamaan yung estratehiya tukoy. O magaling ka man ba sa manghulaan, kaso mali ka na boy. Kasi kung alam mo naman na matatalo ka, dapat di ka na tumuloy. Kasi lahat ng tao kaya manghula. Pinagkaiba lang, ginawa mo yan trabaho. Nung nag-aaral pa lang ako, pag may exam, panay hula na ginagawa ko. Kaya... Muntinlupa, sukat Muntinlupa to eh, si Kilan. Nag-aabot, nagkakasalubong kaya sila ni DJ Nico, no? Mas magaling ako manghula. Gusto mo ba yung malaman? Eh kaya akin papakitaan. Hulaan ko pagtapos ng laban to mga judges, magsasalita yan. Ano? Nagulat ka ba sa dala ko? Mga atakit iba pa. Nakakahiya pag natalo mo ko, ikaw wala lang, inaka. Di ako umasa sa hula. Di ako madadali dyan tanga dahil pag sinabi ko mananalo ako dito, magyayari talaga. Ngayon sa akin, bumangga siya, bilang knockout, bulag tapa. Kaya kita-kit sa next round, kaya Rafian, humanda ka. Bigyan ko 3 points si Kilan sa third round. Yung viral, yung sa judging, tas yung goat niya si Castillo, tsaka hula na ginagawa ko sa eskwela. Para sa akin, first round tie, second and third kay Fruz. Tingnan natin sabihin ng judges kung paano nangyari. Shoutout kay Kilan. Congrats. Sayang Fruz, solid yung ginawa mo. Bottom Logrado, advancing sa Sabuhay 2026, 4-1. Mag-iay tayo lahat para kay Kina. Yo, maraming salamat kay Kuya Bruce. Solid experience ang para sa akin. Shoutout pala sa nagpapa-shoutout TBS, Sukat, Bariloko, kasama ko si Chinway, si Mex the Legit, kapatid ko kay Padjay, sa mama ko I love you, sa papa ko I love you, Motos Battle League. Yeah. Yo, Fruits versus Kilan, sobrang
para sa akin sobrang dikit ng laban na yon at ako lang yung nag-iisang bumoto kay Fruz. Round 1, sobrang ganda ng combo ng multi ni Fruz, no? Hindi naman na nakakagulat yon, pero ang sarap kasi sa tenga nung ginagawa niya, ang hirap isulat nun. At the same time, naitatawid niya pa rin yung mga punchline niya kahit sobrang stricto nung rhyming niya. Para sa akin, napakaganda nun, napaka-technical. Kaya binigay ko sa kanya yung round 1. Round 2, sinimula ni Fruz ng magandang rebuttals, tapos sinabayan niya yung jokes ni Killan. Sobrang effective nung ginawa niya. Kahit hindi na yun yung forte niya, no? At habang si Killan, same style pa rin, pero effective pa rin yung jokes niya nung round 2, kaya para sa akin tayo yun. Round 3, binigay ko yun kay Fruz kasi bukod sa sinimulan niya ng malakas na rebuttal, para sa akin yun ang pinakamalakas na round ni Fruz kasi mas nahigitan niya pa yung ginawa niya sa round 1. Ang ganda ng mga multis niya doon na tumatama pa rin yung suntok. Tapos yun kasi yung pinakamahinang round ni Killan yung round 3. Kaya si Fruz ang binoto ko. Deserve pa rin ng props yung rhyme schemes ni Fruz. Solid pa rin underrated. Pero para sa akin, hindi pa yun para sa pinakita ni Killan. Total package talaga siya okay din yung rhyme schemes niya. Tapos, mas tumatak para sa akin yung flow niya. At syempre, halos lahat puro haymaker talaga yung binibigay niya. So yun, bigay ko yung round 1 at saka 3 kay Killan, round 2, Fruz. Killan. Jose Rehenio, ako yung isang bumoto kay Killan. Okay naman yung palitan nila. Na-showcase naman nila yung punchlines at saka yung bars. So doon na lang ako bumase kung sino yung mas effective pag nagbabars, sino yung mas effective, mas maraming suntok or mas maraming patawa na nagagawa. Every once in a while nakakapagbagsak si Killan ng 2 lines. Tapos may mga jokes din siya na medyo hindi pumapasok si Fruz. So, hindi ko siya binase per round. Actually, nung una per round ko siya binabase. Pero, nung medyo dumikit na yung laban, akala ko makukuha na ni Fruz sa round 3 Kaso, medyo gumanda pa rin yung puntuhan ni Killan sa round 3. So, yun, parang naibigay ko na lang kay Killan dahil medyo dikit yung laban, bars and punchline quantity. At saka yung sa pagpapatawa yun. Killan. Yo, Marshall, binoto ko si Killan. First round. Sasakalin mo ba ako, Marshall? I mean, all 3 rounds masyadong close para magkaroon ng clear na panalo. So, ang first round ko, close sila. Nagpapainit pa lang. Lamang sa akin si Killan. Second round, strongest silang dalawa. Lamang si Killan ng onte. Tapos third round kay Fruz. So, 2-1 Killan. Binoto ko si Killan, parang yung round 2 tsaka round 3 ang hirap mag-decide parang tabla. Parang round 2 pwedeng kay Killan pero pwede rin kay Fruz. Pero ganun din sa 3 pero kung lalatag lahat ng rounds, parang enough yung lamang ni Killan sa round 1 para makuha yung laban. Pero sobrang dikit, sobrang solid pareho. Yeah, congrats sa parehas. Congrats sa'yo, Killan. Yun, solid naman ang naging bakbakan namin. Medyo talaga nakakasilaw yung baba ni Killan talaga kanina. Talagang lupit talaga. Parang tunog maikli lang yung sa part ko pero sumunod lang naman ako sa time limit. Round 1 pa lang, ramdam nyo nang he's feeling anxious. Kailangan mo rin sabihin kapag ganun. Dahil sa totoo, hindi talaga patas di ba? Para na kung ako maglalatag ako sa iyo ng 32 lines, tas kalabang ko maglalatag ng 64. Mas maraming kukonekta sigurado sa 64, di ba? Kumbaga mas marami kang attempts para kayong paramihan tayo shoot ng free throw. Pero ako 10 lang, ikaw 20, di ba? So, yun pero yeah. Congrats sa parehas. Parehas solid naman ang pinakita. Ko, lagay mo sadyang delikado, di lang to basta preparado. Disiplinadong Fruz to. 2 minutes. Tanggalin nyo. Pakiramdam ko sa unang round, lumamang ako, then pababa yung performance ko, pero kahit paano nairaos. Round 1 talagang mas
mas naging effective ako nung round 1. Tsaka natatandaan ko kasi yung mga pandadamay ni Froze sa anak ko, sa sawa, yung mga ganun yung mga iba ko natandaan sa kanya. Tsaka solid din naman yung mga astig din na yan. Sinasabi ngayon ni Kilan yun, no? Na ganun. Check, kumbaga check niya. jokes niya talaga ni Froze tsaka multi niya. Sa kalabasahan, tatatapakan, tumagsampa sa bukoy ng inanto. Tagal mo ng bata, nakapang bata, multi lang alam mo! Maraming plano. May album kaming ginagawa sa Crazy Family Bad Boys. Meron din kaming ginagawa sa The Greenhouse. Tsaka yung personal kong ginagawa sa Fruserology. Siyempre, Tabinlawa, subscribe sa YouTube channel, Kilan Official, sa Kilan Facebook page, follow nyo ako doon. At maraming salamat sa ngayon. Pahinga muna, trabaho, tsaka siyempre magpe-prepare na rin para sa next battle. Yo! Salamat ng marami sa mga patuloy na sumusuporta. At asahan nyong ako'y nandito lamang sa tuwing kayo ay nandyan lang rin. Yeah. Yun, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta, especially sa Flip Top. Siyempre, maraming salamat po sa inyo. At suportahan, huwag piratahin. Siyempre, ang sinasabi lagi ni Boss Arik. Yun lang. Thank you. Yeah. Solid the battle. Shoutout sa parehas ulit. Respeto sa inyo mga pare. Tuloy-tuloy lang, huwag kayong ihinto dahil, di ba? Nanonood kami sa inyo. So, tuloy nyo lang. Yeah. Salamat din sa lahat na nanood dito, nakinig. Alam nyo na yan, tanginan nyo. Yeah. So, yeah, solid the battle. Yun lang. Pricing represent, yos. Patan nyo yung music namin. May mga paparating, sigurado. At, hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang patagalin, pare. Baga, simula ginawa ko tong channel hanggang ngayon, itong taon na to, ngayon lang mabagal yung akyat ng channel. Kumbaga, talaga bang medyo eto na banda yun? Eto na banda yung ceiling ko? Kung eto naman, hindi naman problema sa akin, di ba? Pero, baka yung mga ibang nanonood lang, tamad mag-subscribe. So, mag-subscribe kayo dahil makakatulong yun sa metrics ng channel na to. Diba? So, yeah! Yun lang. Salamat. Chumil lang kayo dyan. Steady lang kayo. Easy lang lagi. Huwag magpapadala sa stress. At hindi tayo nabubuhay para sa problema. So, kung may mga challenges, pero pwede nyo isang tabihan once in a while. Pagka alam mo yun, oras na ng pahinga, magpahinga. Huwag nyo na munang isipin yung mga ganong shit. Diba? Pag weekend, walang mag-iisip ng mga hassle at stress. Sa weekdays yun na yun, isipin ulit. Ganun. Pero easy lang kayo, pare. Lagi ko sinasabi, huwag maging pabigat sa paligid yun. Siguraduhin na magkaroon ng positibong impact sa paligid mo, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, pare. Ako sinusubukan ko araw-araw. Minsan mahirap. Minsan kinakain din ako ng sarili kong mga lumang thought patterns na ganun, pero yeah, subok lang na subok, yo. Parang battle, di ba? Subok lang na subok. Kahit di mo makuha, subok lang na subok. Kahit ano sa buhay, sa tingin ko pwede yun. Subok lang na subok. Basta wag mang-hassle na ibang tao, wag maging pabigat. Subok lang na subok. Sabi mo ko ng trip mo, pare. Papasaya sa'yo. So yeah, yun lang. Gusto ko rin din ikwento, no? Parang fuck. Alam ko minsan binabanggit ko dito na recording engineer din ako talaga dati. Nagtrabaho ako para sa ilang studios. So meron akong ni-record dati na nakapirma siya sa isang major label eh. Tapos
Nakalimutan ko kung ano yung label na yun eh. Pero bigla na lang siya nawala. Tapos wala akong balita. Eh syempre nung panahon na yun wala pang social media. So hindi ko rin alam. Hindi rin naman ako nag-bother siguro na mag-research talaga. Tapos after 20 years pare, nakita ko active na siya ulit. So nirecord ko yung album niya dati. Meron siyang banda, solo siya pero mayroon siyang bandang kasama. Noong time na yun medyo parang Coldplay yung tugtugan nila, pop rock, ganung type. Tapos ngayon naman advocate siya ng mental health. Ginagamit niya yung music niya para doon. So astig lang na active na siya ulit. So nakakwentuhan ko siya nung isang araw sa Instagram. Tapos wala lang, astig lang na buhay ulit yung dugo niya sa music, di ba? Na ewan ko kung ano nangyari, hindi ko na rin tinanong syempre, pero yun. So sa lahat ng naka-encounter sa inyo ng music ni Miguel Escueta, Migs Escueta, yun. Ako nag-engineer nun, ako nag-record nun nung album niya nung 2006 ba? 2007, mga ganun panahon. So yeah, ni-record namin sa Heartfire yun. So yun, ngayon gumagawa siya ulit. So astig lang, gusto lang ikwento sa inyo na gano'n. So ngayon kung makita nyo yung umabot sa feed nyo yun, dati nakakatrabaho ko siya, recording engineer days ko, buhay empleyado ko nun sa Pilipinas. So yeah, yun lang. Salamat sa lahat na nanood pare. Solid kayo. Sa lahat ng skumura sombrero, astig kayo, tangina. Ting sinusuot niyan, mas astig kayo. So yun lang lagi pare. Peace at love.